Yun dito na ulit tayo sa kirayan natin. Doon sa last video natin, pinin out natin lahat yung linya nitong ating passenger side na pinto. So ito, napagana na natin ito lahat. Then ito, nagana na din to. Ngayon, ang try natin yung kabila. Kasi yung kabila, mas madami siya. So try lang natin. And kinuha ko na din yung switch niyan, Andun na din yung battery natin na gagamitin pang testing. Ayan siya. Pag-aralan muna natin to, mga sakit na to. Actually, nasimulan ko na to. Ito, na-pin out ko na to Itong sa power side mirror natin. Kasi diba sabi ko sa inyo, papakita ko sa inyo kung paano siya pinapagana. And pakita ko sa inyo mamaya kung paano natin pinagana yung retract, up and down, left and right nung power side mirror. Then dito sa pinto, hindi ko na ito masyado pinagkaabalahan kasi halos same lang naman siya nun. Ang kailangan ko lang malaman sa ngayon is ito. Tapos yung pin out nitong socket na to pupunta dito sa main socket natin. Tingin ko naman kaya ko na yan. Bale ito nga pala yung socket nung power side mirror. Na-trace ko na to kanina. Itong blue at green, ito yung sa auto retract ng side mirror. So kung halimbawa magtatap ako dito, ayan, dapat magsasara to. Yun Tapos pag binaligtad ko ulit siya, dapat bubukas naman yung side mirror natin. Yun. Tapos yung sa iba, itong green at white, itong red at white, up and down naman ng side mirror natin. Pero hindi ko alam kung kita pero gumagalaw siya. Yan, tumataas. Tapos kapag binaligtad ko siya, syempre sa pababa naman siya. Yan. Tapos doon naman sa kabila, itong black at red, ito naman yung sa left and right. Ayan, papasok. Tapos pag binaliktad ko yung polarity niyan, palabas naman. Ito palabas. Yan Napagana na natin yung side mirror natin. Napakita ko na sa inyo yung bawat linya niya. Ngayon, ang isa nating naging problema, hindi ko alam kasi kung ito talagang switch na to is pang dito. Kasi nung tinest fit ko siya, itong switch na to, actually pumapasok naman siya. Ang problema niyan, ayan kung makikita nyo dyan. Yung switch natin is 12 pins. Pero dito sa socket, 10 pins lang to. Hindi ko sure kung ito talaga dapat yung switch niya. Pero kasi ito yung kasama ng sidings. Kasi yun nga, kung makikita nyo dito, hindi siya nagpipin sa lahat. Ayan meron tayong 4 na pins dito sa gilid na hindi nakasama dun sa socket. So, hindi ko alam kung paano yan. Tignan na lang natin kung gagana siya. Check din natin dun sa libid ni Utol kung paano. Then, ayun, saka natin testingin ulit. Dito naman sa harap, hugutin ko man ulit to, yung fenders natin, pati yung bumper. Pinakalawang na to, tatanggalin muna natin yan. Bale, nakapag-test fit na ako nito. Tignan natin tong kabila kung ma-adjust pa natin. And ayun siya. Hindi talaga natin makuha yung lapat na gusto natin, Hindi ko na din tuloy sure kung ano yung talaga yung may problema. Hindi pa rin siya dumidikit. Naisip ko pa kung ano pa yung pwede natin gawin. So wala tayong maisip gawin. Hindi naman natin siya ma-align. So ngayon gawin natin, tanggalin na lang natin yung kalawang ng ating mga shock towers. Yan boys, bali na simulan na natin to. Ito yung ginagamit natin. Yung impact gun natin, may bala tayong pang drill. Ito, medyo nalinis na natin siya. Madami pa tayong kailangan linisin dyan. Pero ayan, medyo okay na yung itsura niya. Then sunod natin itong nasa baba. Ito, hindi ko alam kung pwede na itong sprayan ng primer. Pero ayun, sprayan natin yan para kahit pa paano hindi siya tumuloy yung pagkabulok niya. Yan na lang muna. Tapos dito, ito din, itong part na to. Actually hanggang loob na siya. Tapos ito, i-wire wheel din natin yan hanggang dito sa baba. Kailangan maubos lahat ng bulok kasi pag hindi natin yan naubos, gagapang lang yan. Then sa kabila, wala naman masyado dito kasi yung ito lang naman yung meron nung huli. Naspray naman na natin yan. Medyo okay na yan.
Ito lang talaga. Then itong part na to, tsaka itong baba, pati yung sa may firewall. Tapos ito, try natin tong weldingin para masampa na natin yung makina. Kasi yun lang naman yung inaantay natin sa engine bay. Hindi ko din sure kung papapalitan pa natin to ng firewall na mas maayos para mag-fit lahat. Yun boys, no, wala na pala tayong primer. So ito na lang siguro muna. Spray can na silver or black, flat black. At least sa pag flat black, kita din naman natin. Ngayon, naputi ka na siya. Pero sprayan lang muna natin to. Try lang natin kung matatakloban yung mga kalawa. Patuyuin lang muna natin ng konti pa. And siguro ito, wire wheelin na din natin to habang hindi pa natin siya nabubugan. Kung makikita nyo dito, medyo malinis na yung dito natin. Kasi ito, kalawang na to, pati ito. Okay na yan. Tapos sunod natin yung iba pang lalagyan ng bolts. Tsaka itong part na to. Ayan. Kalawang. Puro kalawang. Wala na tayong makita hindi kinakalawang, no? Talaga naman. Ito din, ubusin na natin to. Bali yan, ito na muna yung linis na kailangan natin. Tingin ko naman kakapitan na ito ng pintura. Tapos sa ilalim, ayan, medyo nalinis na din naman natin siya. Hindi pa siya sobrang rust free, pero pwede na siguro yan. Para lang kapitan muna ng pintura. O, pinturahan muna natin to, no? Tapos lipat tayo sa ibang part ng kotse. Bali, sprayan na natin. Patuyin lang muna natin ng mga 5 to 15 minutes. Tapos sprayan ulit natin siya ng pangalawa. Para lang short na wala tayong na-skip na part, no? At tapos itong salamin, hindi na natin to tinanggal bago natin sprayan. Kasi papalitan din natin yan. Kasi nga, ayan o, basag. Hindi na din natin yan magagamit. And hindi na din siya mare-repair. And ayan boys, oh, makikita nyo dito. Levin. Kita ba? Ayan, Levin. Hanap tayo ng salamin yan. Actually nakapagtanong na ako, medyo mahal nga lang. Para nasa 15 yata yung salamin lang. Bukod pa yung molding sa harap at likod. Yan, bali na-spray na natin siya ng second coat. Okay na tayo dyan. Ngayon lipat tayo dito sa engine bay na to, sa part na to. Kasi ito, tatanggalin na natin to. Kaso wala pa tayong drill bit. Siguro mamanuhin muna natin siya. Try lang natin grinderin tong mga to para matanggal na. Then kunin natin yung nandoon sa isang half cut. Lipat natin siya dito sa kabila. Ito, na-wire wheel na din natin to. Tapos yan, in-spray na din natin siya ng black. Para lang hindi siya kalawangin, no? Tapos next natin, ito na. Nauna pa to, no? Kasi sabi ko ito dapat. Pero mas kailangan yun kasi tanggal na yun. Ito naman, tanggalin pa natin to. Subukan lang natin kung matatanggal natin siya sa grinder. Pero tatabasin natin to lahat. Then boys, no, natabas na natin to. So next natin, tanggalin natin lahat ng spot welds. Pero baka hindi na natin magawa yun ngayon. Pagkatapos natin magtanggal ng spot welds, yung kabila naman yung kukuhanin natin. Tapos gagawin din lang natin yung ginawa natin dito sa kabila. Sakit sa balat guys. Kaya bumili tayo nito, pang grinder. So nung huli kasi nasunog yung braso natin, no? So kakalokohan natin pinaggagawa. Ayan siya ngayon. Ito, hindi ko alam eh. Paano ba to? Hindi pa naman siya bulok. Pero gusto ko na lang din siyang palitan. Kaso kasi ito eh. Ito yung problema natin, no? Malaking problema. Tinabas lang muna natin to. Try nating kunin yung sa isang libin yung doon. Yung sa puti. Na half cut. Tapos lipat natin dito.
Matrabaho siya sobra. Ito kasi madali lang kasi hindi naman natin tinanggal yung mga spot welds. Ginawa lang natin dito, tinabas lang natin siya. Tapos saka natin siya grinderin or didrillan ng isa-isa. Tapos, ayun. Wala na tayo iba pa magagawa ngayon eh. So, yun lang muna. Kasi late na din sa hapon. So, marami pa tayong kailangan asikasuhin. Bukod dito sa kotse natin. Itong black, ayusin pa natin yan. Tapos ito, pabaklasin natin yung mga parts na papadala natin. Tapos, ayan. Okay na muna to siguro ngayon no boys. Sa sunod na lang ulit. Meron nga pala tayong kausap. Papalitan natin yung talangka natin. Ito kasi pang local yan. Ganyan yung ano niya. Manipis yung sway bar niya compared doon sa JDM or doon sa original Libin. May nakita tayo ngayon na original na Libin. So baka kunin natin yun tapos isampa natin dito. Pukugutin natin buong pang ilalim ulit nito. Trabaho na naman. Sinampa lang kasi natin to para lang makita natin kung ano yung magiging itsura niya. Well, unfortunately, madami pala tayong nakita na kailangan ayusin. Total landi dito na, ayusin na lang natin, di ba? Para hindi na tayo magdoble triple trabaho kapag ka tinatapos na yung pintura natin. Tapos isa pa nating malaking problema, yung loob. Hindi ko alam kung paano ko siya lilihain ito. Kasi hanggang hindi, yung taas naman hindi. So ito, yan, kinakalawang na siya dyan. Pinag-iisipan ko pa kung kukunin natin yung sa local or retain natin siya as is. Kaso kasi pag kinuha natin yung sa local, kailangan din natin magpalit ng cowling. And then, kailangan din natin magpalit nitong sa ilalim. Ito, sa mga sapi-sapi na to. Tapos siguro kung kukunin natin tong taas, kukunin din natin yung firewall nung sa sa local na 111 para yung AC system natin bolt on na lang. Pero hindi ko pa napapag-decidean kasi yun nga, wala naman tayong latero eh. Hindi natin siya magawa eh. Kung may latero tayo na nakafocus sa atin, mas okay sana. Kaso wala eh, wala tayong ganun. Kaya nangyari, naging puro DIY tayo sa Bodyworks. Pero okay lang naman. Ito, tatabasin din natin tong mga to. Tapos papaluin na lang natin to palabas. Kasi hindi ko sure, parang hindi na to kayang tanggalin yung spot weld. Kasi, ayan o, kung makikita nyo dito. Total, tanggal na din naman siya and bulok na. Papaluin na lang natin yan ng papaluin hanggang sa matanggal. Ang dami pa pala, no? Meron pa din pala tayo dito ng mga spot weld. So, ubusin din natin yan. Ayan, lahat na inubos natin, no? Grinder lang malakas. Itong flooring naman, kasama naman yan dun sa loob kapag kinabit itong running board. So, lalateroin din yan ng konti. Ay, nako. Napakatrabaho mo, Levin. Levin, naloko na. Itong kabila, sinimulan na din natin pala, no? Total, sinimulan na din natin yung kabila. Di ito din, para balance, di ba? Tapos ito, nabrush na natin siya, na wire wheel na natin. Hindi ko siya alam kung kalawang pen, pero ayan siya. Pero dapat yata ubos na ubos yan. Sprayan lang ulit natin to. Pati itong ilalim na wire wheel na natin. Ayan, no? Kung makikita nyo, medyo malinis na siya. Medyo natatakot kasi tayo, no? Baka kasi tumulo yung kalawang. Sabi ko, linisin na din natin, no? Habang maganda yung panahon, ayan, no? Umaraw din sa wakas. After ilang weeks, after ilang araw pala. So, sprayan lang natin to mabilis, no? So, ito naman boys, pang samantagal. Habang hindi pa natin siya napapapinturahan. Kasi nag-ipon pa tayo pang papintura. And nagtanong-tanong tayo ngayon, nagka-canvas ako. Medyo mahal na pala magpapintura ngayon. Naisipan ko lang na pinturahan lang muna. Linisin lahat ng kalawang, then pinturahan lang habang wala pa tayong budget magpapintura. Kasi ang mahal talaga, no? Nagtanong ako, parang minimum pag strip to metal since i-stripin natin tong auto natin. Parang abutin ng mga 100, 150, ganon. Wala pa tayong ganun budget. Kasi diba may bubuhin pa tayong isa. And yun nga pala, sa Sabado natin kukunin yon. Separate plug na din lang yon. Kukunin natin yon. Tapos yung Euro 1, pupunta siya dito kapag natapos na yung or nakuha na natin yung kotse. Hindi ko lang kung tayo yung pupunta or siya yung pupunta kasi may kukunin din siya sa atin yung tail cut nitong pang junk shop na 111. So ayun, yun na lang muna yung galaw natin ngayon, no. Itong mga to sa ilalim, ito naman hindi pa naman siya bulok. Feeling ko surface rust pa din lang naman yan. Ayusin din natin yan.
pag nabakante ulit tayo. Tapos ito, ayan, itong mga yan. Pero ito, nasimulan ko na to guys, so kung makikita nyo. Ayan, may duksong na siya, pero ang bulok ko pa talaga mag-welding, so nagpa-practice pa tayo. Hindi ko lang kung manipis na din talaga yung bakal, kaya ganun. Nagpa-practice na pa natin yan, and ayusin din natin yan. Bale, dito na muna matatapos yung video natin. Ito, tinuloy ko to konti. Yan, inisprayan ko pa siya ng isang third coat. Tapos, itong shock tower natin, inisprayan na din natin ng pintura. Para lang magkaroon siya ng konting protection. Then, dito din sa kabila, pati yung shock tower natin, napinturahan na din natin. So, sa susunod na lang ulit, ito naman, napinturahan na din natin. Sa susunod, ayusin natin to lahat. Baka tayo na lang ulit yata yung gumawa. Ewan ko, bahala na. Ayun, hanggang dito na lang muna guys. Thank you sa panonood. Hanggang sa susunod na video na lang ulit. Thank you!